Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang kapistahan ng kalinisan puso ng Mahal na Birheng Maria. Nawa ang katauhat ehemplo ng Mahal na Birheng Maria ay magsilbing paalaala sa atin na sa ating buhay, lalo sa ating puso ay patuloy nating pagnilayan ang misteryo ng buhay ng ating Panginoon, ang kanyang anak na si Jesus. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang na banal na misa, tupan tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkulob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang Mahal na Birheng Ina ng Diyos, ang kanyang kalinisan puso. Kaming dinadalangin ngayong makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila
at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palaging ang Diyos at siya'y magiging Diyos nila. At pahihiring niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayoy binabago ang lahat ng bagay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poong dahil sa kalooban ninyo sa akin. Pinagtawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustusan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mamamayan ay nagpapauna para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihan, magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o pahirapan, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napakdadakila ninyo kahit sa pinakiiba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinagkadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, maibibigyan ninyo ang karangalan kahit ang dutsang-duksa. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon siya gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan kahit bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At na ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami na iyong ama sa paghanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak.
ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy niyang lumaki si Jesus, umunlad ng kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang maga po sa ating lahat. Matapos po nating ipagdiwang ang kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon, ay ngayon naman ay ating pinagdiriwang ang isa pang napakahalagang puso. Ang puso ng Mahal na Birheng Maria, ang kanyang napakalinis at napakadalisay na puso. Sa realidad po mga kapatid, isa sa pinakamahirap na ma-explore sa ating katauhan ay ang ating mga puso. Kasi para sa atin, ang mga puso natin ay naglalaman ng iba't ibang mga damdamin. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan panatag, minsan ay taga-alimpuyo, minsan ay may kapayapaan, at may mga pagkakataon na galit, pagkamuhi ang nilalaman ng ating mga puso. At kung mapapansin niyo, parang napakabilis ng transition minsan niyan. Ngayon ay malungkot ka, maya-maya lang, masaya ka na kaagad. Kaya isa yan sa pinakamahirap na ma-explore sa ating katauhan, ang nilalaman ng ating mga puso. Ang kapisampung ito ay pinasimulan po noong taong 1944 ni Pope Pius. Ano ho bang naganap noong 1944? Ano ho bang mga nagaganap noong 1944? Ano po? Gera, yung World War II. At nung World War II ito, sabi nga, it unleashed lahat ng mga negative feelings sa puso ng mga tao. Nandun yung galit, nandun yung pagkamuhi, nandun yung hatred sa puso ng tao. Kaya yun yung pagkakataon na nakita ng simbahan na kung ang puso ng tao nung panong iyon ay punong-puno ng galit, ng pagkamuhi, ng pagkatakot, galit para doon sa mga nagipaglaban, takot doon sa mga maapektuhan ng gerang ito, pag-aalinlangan. Ganyan nilalaman ng puso nating mga tao. Kaya sa gitna ng ganyang sitwasyon, inanayahan ng simbahan ng panong iyon na ibaling ang isip at puso ng mga tao sa isa pang puso ng tao. At yun ay walang iba kundi ang puso ng Mahal na Birheng Maria, ang kanyang kanisinisang puso. Ngayon, sa Ebanghelyo, ay ating natunghayan dito yung isa sa mga misteryo ng Rosaryo. Yung pagdadala kay Jesus sa templo at yung kanyang pananatili doon na hindi napansin na kanyang mga magulang. Kung kahit tumatagpuan nila si Jesus, matapos ang ilang sandali pag-uusap, sila umuwi na sa Nazareth. At ang lahat ng mga kaganapang ito ay iningatan ni Maria sa kanyang puso. Iningatan ni Maria sa kanyang puso. Sa English ay, she treasured everything in her heart. Bakit? Kasi kay Maria, hindi pa niya lubusan na unawaan ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang anak na
si Jesus. Hindi pa niya lubos na naunawaan ang misteryo ng buhay ng kanyang anak. Pero, ganun man ang kanyang sitwasyon, nanatili siyang bukas sa pagkilos ng Diyos. Kung kaya't dahil sa pagiging bukas ito, iningatan niya ang lahat ng ito sa kanyang puso. Nang sa gayon, unti-unti ay maliwanagan siya, maunawaan ng kanyang puso. Iningatan niya ang lahat ng ito sa kanyang puso. Siguro mga kapatid, ito yung magandang tinuturo sa atin, pinapaalala sa atin ngayon, ng kapisang ito ng puso ng mahal na Birheng Maria. At ano yun? Kung ano yung iniingatan natin, kung ano yung inaalagaan natin sa ating puso. Kasi naniniwala tayo na kung ano yung nilalaman ng ating puso, yun yung makikita sa pamamaraan ng ating pagkilos, yun yung maririnig sa ating pananalita. Nakakaapekto ito sa buo nating pagkatao. Kung si Maria iningatan ang lahat ng ito sa kanyang puso, ang patungkol sa kanyang anak, ano bang madalas nating iniingatan? Ano bang madalas na nilalaman ng ating puso? Kung pagkainggit, kahit kailan, hindi tayo magiging masaya. Dahil hindi tayo matututong makontento. Kung galit, mamamatay kang bata. Kasi baka atakihin ka sa puso dahil parati na lang galit ang nilalaman ng iyong puso. Diba sabi ko nga, ito isa sa pinakamahirap ma-explore na bahagi ng ating pagkatao, yung puso. Kasi nga, napakarami nitong pwedeng ilaman. Napakarami nitong dapat na pwedeng ingatan na manatili sa ating puso. Kung parating negative ang nilalaman ng ating puso, napakalungkot ng ating buhay. Napakalungkot ng ating buhay. Hinahayaan nating nakawin nito ang pagkakataon na maging masaya, maging panatag. Pero kung iniingatan natin sa ating mga puso ay kabutihan, makikita ito sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kung iniingatan ng ating mga puso ay ang pagmamahal, ang masayang mga tagpo sa ating buhay, ang kapanatagan ng kalooban, magiging masaya ang buhay ng bawat isa sa atin. Malinis ang puso ni Maria, una dahil hindi nabahira ng anumang uri ng sala. Malinis ang puso ni Maria dahil naging bukas siya sa pagkilos sa pamamaraan ng Diyos. Hindi man tayo pinagkuloban ng Diyos ng biyaya na sa pasimula ng buhay ay malinis ang puso natin. Pero, pwede nating piliin, pwede nating gustuhin kung ano yung pwede nating ingatan sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon, ano ba ang nilalaman ng iyong puso? Check mo rin. Baka maging sanhi ito ng pagkaparalisa, miserabling buhay, malungkot na buhay.
o baka naman ito'y maging daan patungo sa kapanatagan, kapayapaan, masaya at banal na uri ng pamumuhay. Amen. Idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa limbawa ni Maria, sa tuwid ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban, ating itutugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng tagapuon niyang nakahandang tirhan kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa mga puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumugas ito sa kalislinisan ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan ay pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas na kaginhawaan ng loob katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni Josephine Bardos, Joel Bardos at Nor Sitamco. At para sa natatayang kailingan ni Josefina Bardos, Romualdo Manghas Jr. at Felicity Rose Ramos. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan kagalingan tina Natalia Reyes, Maria Cristina Laderas Manginao, Apolinario Catalig, Ligaya Catalig at Virginia Franco. At para sa kapayapaan ng kadalaw ni Maria Victoria, Paulino, Fernando Marcosa, Alfredo, Enrique at Eloisa. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod kay Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Aming alay sa iyo, Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunitan namin sa mahal na Birhen, hiniling namin ang aming paghahain ay lakapan mo ng kapupunan upang kami maging handog ni kinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong aming ginugunita ang kalinisan puso ng mahal na Birhen. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhen totoong mapalad, na yung pinili maging ina na iyong anak na isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanya'y sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang puso loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapayarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo.
Tunghayin mong aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa hay nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina na iyong anak, sa kanyang kalisinisang puso, ay magdulot nawa sa amin na iyong kagandang loob, upang lagi naming madama ang iyong pagdingap sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at alagaan natin ang ating mga puso. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.